Good afternoon mga kalalabs! Kamusta po kayo ulit? Welcome back to another vlog. Happy Saturday! Today is June 1 and it's already 1:23. O diba? Ngayon lang ako nakapag-vlog. Pero, maaga ako lumabas. Siguro mga around 11. And chinek ko kasi sa Pacific Center kung open na ang Bath & Body Works. And they are open. At nakabili ako ng para sa ating balikbayan box. Sobrang good day today na punta ng Bath & Body Works kasi sale siya. So, nabili ko yung mga pabango. Nagpunta kasi ako sa mall para ding hanapin yung pinapahanap sa aking sapatos. Kaso nga lang, wala yung yung design na yun. And nagpahanap din sila sa akin ng makeup. So, nagpunta ako ng Holtrim Fru. Doon ako bumili. Doon ko siya nahanap. Chanel siya. Ito, ayan. So, akala ko nga, nung yung sinend sa akin yung picture nito, is pabango. Sabi ko, ay, hindi po pwede yan sa, sa air cargo. Yung pala, hindi siya pabango. Ano siya, makeup. Glue stick ang tawag. Ayan. So, Chanel siya. So, first time ko lang din naman ito makita, no? So, anyway, nahanap ko siya. So, isi-ship ko siya tomorrow sa air cargo. And, meron pa akong, hinihintay kung pipili ba sila ng ibang design ng shoes or hindi. So, para sabay-sabay ko na siyang i-ship tomorrow. Hindi pala tomorrow, sa Tuesday. Sunday pala tomorrow. So, ayan. Tapos, ito yung mga nabili ko sa Bath & Body Works. Sobrang happy ako kasi naka-sale talaga. So, itong kandila is nasa $11.95 na lang siya. Isa lang yung binili ko. And, bumili din ako ng pampabango ng car. Kasi wala akong makitang pampabango ng car na gusto ko. So, ayan. Bumili ako ng 4 na piraso. And, of course, yung ganito, yung pang diffuser, pampabango ng bahay. Kasi mura lang din siya. Nasa $3.95 siya. Usually, nasa magkano ba? Like, $10 plus isa. So, today is $3.95 lang. Papadala ko din to sa box. Kasi gusto ko mabango din yung bahay natin. So, dun sa Pinas, ayan. 3 piraso lang naman. Saan ba yung iba kong dito? And, pabango, of course, 12 pieces to. Iba't ibang scent yung binili ko. Meron tayong Japanese Cherry Blossom. And yung Gingham bang tawag. Ayan. So, 12 pieces to. And, meron pa akong iba. Rose, mabango din. So, more on, Cherry Blossom. Kasi maganda tong Cherry Blossom. Ayan, 12 pieces yung binili ko. Nasa $4.95 lang siya this time. So, I am happy. Gusto ko pa nga bumili. Meron pa nga mga lotion to, no, mga kalalabs. Kaso nga lang, pabango yung gusto ng pamilya ko. So, pabango yung binili natin. Ayan, oh. Diba? And, ito pa yung nabili ko na, tayo lang. Ayan. Ito siya, yung pampabango ng, nakalimutan ko yung lagayan nito. Babalik ako sa Bath & Body Works. Kasi, wala yung lagayan niya. So, ilalagay ko siya dun sa car. Kasi yung car natin, kailangan din ng pabango. Kasi minsan, meron siyang amoy na hindi ko gusto. So, hindi ko alam kung bakit. Nililinis ko naman siya. Pero, ayun nga. So, try natin to. Baka ito yung makatulong para makapagpabango ng car. So, yes. O, diba? Yan yung mga nabili natin. And, itong candle, stress relief. $11.95 lang to. Usually, $25 to isa. So, tayo, naka-sale. Bongga. Parang gusto ko pang bumalik para mamili pa ulit. Kasi ang dami, oh. Ang dami, 12 pieces to. Para na rin ako nagbebenta, no. Ayan. So, lalagyan ko ng tape yan, packing tape, para hindi siya, mabasag sa, or, parang, pangalan to, pag nabasag siya is may protection siya, diba? So, ayun yung nabili natin. Actually, lalabas ulit tayo kasi meron event dun sa malapit sa Pacific Center. I think it's meron tayong nakalimutan ko kung anong tawag, pero gusto kong i-check out. Baka meron akong mabiling pagkain. I think it's a Filipino food. So, nakalimutan ko yung yung event, yung kung anong tawag, pero punta tayo doon para bumili ng pagkain. Kasi hindi pa ako kumakain. It's already 1:25. Wala pa akong kakain-kain. So, hintayin natin si Nicole. And baka dumaan ulit ako sa Bath & Body Works. Hindi ako makapag-vlog doon, mga kalabs, kasi malakas yung music. So, yeah. And then, binigyan nila ako nito 20% off sa June 24 pa naman. Valid siya sa June 24.
So, 20% off sa kung ano yung bibilhin mo. Yes! Kabili ako ng mga pabango. Ang dami nito. Ayan. Keep natin itong bag. Dalhin ko siya kasi hindi ko alam kung dadaan ulit ako sa Bath and Body Works at baka makabili pa ulit ako. I see. I'm happy kasi mura natin nabili yung mga pabango. Tignan nyo yung balikbayan box ko. Inayos ko siya kanina. Ayan siya. Nilagyan ko siya ng ito yung luma naming bedsheet. So, para itakip ko siyang ganyan. Protection siya, diba? So, itong mga to, hindi to final. Nilagay ko lang dyan, no? Ayan. Kasi naayos ko to kanina. And, may tinanggal ako. Ayan. Meron siyang mga sweater at saka pantalon. So, ilalagay ko na lang siya sa storage. Sa susunod na lang. Hi, Ube! Pe! Di na mamansin. Ubi! Ubi! And then, hindi ko din alam kung maipapadala ko din to. Isa lang kasi talaga yung box na ipapadala natin. What? Are you talking to me? Are you talking to me? Ube, are you talking to me? Pasaway ka. Okay, hintayin natin si Nicole. Ganito ba yung mga alaga nyo? Sobrang lambing yung Ubi lately, oh. Alam niya na aalis ako eh. Punta lang ako sa labas, mag-grocery lang or something like that. Nagagaganito to. Ha? Sabi niya siguro, paglalambingin ko si mama, di na to aalis, sabi niya. Alam niya na wala si papa, di ba? Magdamag din siyang katabi ko sa kama kagabi. Sa room. No. Sabi niya siguro, kawawa si mama. Sabi niya, wala siyang katabi. Tatabihan ko siya, sabi niya. Chap. Tagal ni Nicole, mag-ready. Daig niya pa mi. Ay, shoo. Ay, shoo. Yeah. Right? Say hi. Hi po. Kamu. Tsaka, pag ganitong magsa-summer, tingnan nyo, naglalagas ng bongga yung buhok ni Ubi. Sabi ni Papa Dib, normal daw yan pag magsa-summer. Para daw siya nagtatanggal ng jacket. Parang gano'n. Kasi pa summer na. Ayan. Mabalahibo na naman yung lugar ko. Ube. Hindi bali kasi magbabacuum ako. Mamaya mag-vacuum tayo na. Ha? You're gonna vacuum the carpet because Ubi is a carpet girl. Carpet girl. Mama. Hello mga kalalab. Hello mga kalalab. Paano kaya ako nagsalita si Ubi, no? Tatakbo siguro ako. Ubi ka. Meron silang beef pares. Yes. Diba? Hindi na kailangan sa pumunta sa Diwata. Order ako ng beef pares. So, would you like, Nicole? Palamig. No? Palamig? Okay. Yan lang, be. Bahay na kami, mga kalalabs. Ay, nako. First time ko makakain ng pangalan nito, pares. Hindi pa ako nakatikim ng pares. First time na yun. And si Nicole, papakita niya daw yung binili niyang na-scam kasi ako. Ang ganda ng packaging nila. Parang designer talaga. Aritzia was very expensive. Yeah, right? And this is all I got. Black pants. Na-scam nga ako eh. Ang plano lang punta dun sa I Love Philippines na ganap eh. Love Philippines. Meron silang mga bentang mga food, mga damit. Pero yung damit is yung Filipiniana. Oo. Malakas kasi yung music doon. Hindi ako makapag-vlog. May kumakanta kasi. Ang galing niyang kumanta. Pilipinas kong minumutya. Ayan. Finally, 2:45. My first meal of the day. First meal ko to. So, bumili kami ng empanada. 3 piraso.
Tapos, meron tayong carioca. Ayan, dalawa yung binili natin. Kasi paborito namin ito ni Nicole. And then, beef pares. First time kong kumain ng beef pares, mga kalalabs. Try natin. Hindi ito kay Diwata. Kay ano to? Kay Dalis. Dalis beef pares. Ayan, meron siyang ano. Pakita ko sa inyo. Meron siyang, ayan. So, I think this is beef. And this is pork. So, meron siyang, crispy pork. O, diba? Kaso nga lang din na siya crispy. Pero, okay lang yan. Uy, masarap pa. Saan kaya ang ano nila? Restaurant nila? Or baka lang? Ngayon ko lang ito nakita yung Dalis. Dalis? Dalis? Check mo nga mamaya. Try natin yung ating beef pares. So comfy. You like it? Kain po. Oh, okay. Di ba pala tikman yung beef pares? Masarap siya. May star anise ba to? Kasi may lasa siyang ganun, star anise. Yung ano, yung spices. Masarap siya, mga kalalabs. Walang halong biro. First time ko pong makatry ng beef pares. Nung nakita ko siya sa ano, yung kay Diwata, sabi ko, one day, maghahanap ako ng recipe, tapos gagawin ko siya. Sinabi ko rin kay Edenil, di pa ako nakatikim ng beef pares. Masarap ba? Sabi ko ganun. Sabi niya, oo, te. Sabi niya, ganun, depende sa restaurant. Sabi niya. Ngayon, alam ko na yung lasa niya. So now, we can try and make it ourselves. Masarap siya. Dapat ito, alam niyo yung Richmond Night Market, meron silang dapat ganito. Kasi, 'di ba? Kaso nga lang, hindi ko lang alam kung magkano yung renta sa ano, Richmond Night Market, yung mga pwesto-pwesto doon. So, every weekend lang yata 'yun. Last time napunta namin doon, I think 3 years ago. Hindi na kami bumalik. Kasi mahal yung may entrance fee eh. Tapos after that, yung kakain mo pa doon, parang namamahalan kami. So, one time, like, parang sa akin na, pag na-experience mo na siya one time, like, para sa akin, hindi na ako babalik. Except kung nagustuhan ko talaga siya. Parang ganun. So, yeah. Hindi ako masyadong ano, pero I love night market. Especially sa Asia, kasi mura. Tapos masarap, diba? Dito kasi ang mahal. So, itong mga nabili namin, kung kayo ay interesado. So, this one is nasa $27 plus tips, of course. So, meron na akong beef pares, tsaka isang, ano, yung in-order ni Nico. Ano yung in-order mo, Bena? Palamig. Palamig yung gulaman. So, $30 yung kinalabasan nun. May drink siya. Meron siyang, ano, beef pares. And then this one, carioca, tsaka itong tatlong empanada, $15 po siya. So, yeah. Minsan-minsan lang naman. So, kahit mahal, kainin mo. Kahit minsan lang. Diba? Mahal siya. Pero one day, gagawa tayo ng ano ha, beef pares natin. Happy naman ako sa purchase namin ni Nicole na beef pares. Sarap. Kainin ko lang to. Hindi pahinga ng slide. And then, ayusin ko yung aking ano, mga dapat ayusin. Kain. Ang sarap. Sarap siya. Wow. So good. Talagang ano, pinalambot nila tong beef ng bongga. Ano na lang siya, yung parang hindi mo na kailangan nguyain. Lulunukin mo na lang. Kasi ganun siya kalambot. So good. Time check mga kalalabs. It's already 7:20 na ng gabi. At baka magtaka kayo bakit ang liwanag pa rin.
So, itong 7:20 pag, maaraw, siguro mga around 3 or 4 p.m. So, ngayon, parang pahiramdam ko nasa 5 p.m. siya kasi makulimlim at umulan kanina. So, buti na lang, nakauwi na rin kami ni Nicole. Andin bumuhos yung ulan. O, diba timing? Wala kaming dalang payong kanina nung lumabas kami. So, siya nga pala, I wanted to tell you na sobrang sarap ng beef pares. Yummy na yummy talaga siya. Gustong-gusto ko siya. Malamis-namis siya. Yung meron siyang savory na lasa. At alam ko na may star anise yun. Kasi yung lasa niya is kakaiba din talaga. May cinnamon din ba ang beef pares? Kasi as what I said kanina, first time ko makatikim ng beef pares. And gusto ko siyang lutuin one day dito sa bahay. Siguro, tingnan natin kung next week or weekend, itry natin na magluto. Pero I think kasi nga diba na kumain ako today. So I think next week, itry natin siya. Invite ko si Krishna. Hindi ko pa pala siya na ini-invite. Invitein ko nga siya ulit. Punta siya dito sa bahay. Kung available siya. Kasi medyo busy-busy yun. Kasi alam niya naman si Krishna may work siya. And tanungin ko nga. I-message ko siya mamaya. Tanungin ko kung kung available siya na pumunta dito sa bahay. Pero alam ko naman ang nun kung hindi adobo, kare-kare. Yun yung mga nire-request nun. So, yeah. Nakaloka. Gusto magluto ng beef pares, mommy face version, o diba? Ang ganda talaga niyang parang pakiramdam ko simple lang yung ingredients niya, and talagang maganda siyang business. Kasi alam ko naman siguro sa Pinas, diba, kung lagi kayong kumakain ng beef pares, iba-iba siguro yung lasa, hindi ko lang alam, pero same sila ng version. Kasi nakikita ko yung kay kung nanonood kayo ng mga video sa TikTok, kasi nag-scroll din ako sa TikTok. Meron yung sikat na TikToker or vlogger na meron din siyang business ng mga sabon-sabon. Anong pangalan nito? Nakalimutan. Rosmar. Meron din siyang beef pares, 'di ba? Meron din yung Hiwaga katabi ni Diwata. O, diba? Hiwaga katabi ni Diwata. So, ayun. Di ko lang alam kung kasi nakikita ko naman sa mga video na napapanood ko is nasasarapan talaga yung mga tao sa, chicken. Instead of chicken, at beef pares ni, Diwata. So, nakakain na ba kayo doon? Comment down below. Kasi gusto kong malaman kung, alam mo yun, masarap ba talaga? So, again, it's my first time to try beef pares. So, gusto ko siyang lutuin. Abangan nyo yan sa ating vlog. So, anyway, I think I will be ending my vlog. But before tayo mag-end ng vlog, isasagutin ko muna yung yung mga mga question nyo sa vlog natin yesterday. May nagtatanong kung daw ang sukat ng lupa namin. So, ang lupa na, anong sukat nun? Lot area is 150 square meter. Again, yung sukat ng bahay na pinapatayo namin is nasa 60 plus square meter. So, may nag-comment din, bakit daw isang bathroom lang? Kasi 3 bedroom, dapat 2 daw. So, hanggang doon lang po talaga yung budget ko. 1 bathroom. Kasi, this time, gusto ko mga kalalabs is kung ano yung target kong budget, yun lang talaga. Okay lang na sumobra ng 50, 100, mga ganyan. Wag lang siyang mag-over the budget. Kasi last time is talagang yung bahay na dati na pinatayo ko is sobrang over the budget yun. At hindi siya na plano talaga. So this time talaga is may target kaming budget or may target akong budget. So, ayun. Example, ang target nating budget na lahat natapos na is nasa 1.6 million. So, okay lang na mag 1.7 million, mga ganun. So, yun yung target. Pero alam niyo sa totoo lang, madaling mag-suggest na dapat ganito, dapat ganyan. Pero yung budget at saka yung yung cost of materials today, as of today, is sobrang mahal. So, umpisan natin sa semento, hollow block, bakal, bubong, ano pa ba yung electricity, mga ganyan, business permit, building permit, mga ganyan. Nagulat talaga ako doon. So, before kasi, kung i-share ko lang sa inyo, nung pinatayo namin yung dating bahay, hindi ako nag-apply ng building permit. Kasi daw, is meron na daw kasing kuryente yung dating bahay.
So, wala akong expenses na ganun. And again, hindi ko naman alam kasi sila naman doon ang nagpapagawa before. Iba yung ngayon kasi nakatutok talaga ako. I know kung ano yung nagagastos every single day. Ano yung natatapos every single day. So, mas tutok ako ngayon. So, alam ko siya. May building permit. Ganito pala yung electricity. Ganyan. Ganito pala katagal. O, diba? So, ayun. Next time, i-share ko talaga lahat sa inyo yung mga nagastos natin para makita nyo kung magkano yung nagastos natin sa pagpapatayo ng bahay sa Pinas. Kasi, para magkaroon din kayo ng idea. So, I'm hoping talaga na yung target nating budget is yun talaga, yung maano natin, yung magastos talaga natin. So, as what I said, 1 bathroom kasi, yun lang talaga yung kinaya ng budget ko. Yung 1 bathroom. I know one day I will have extension. Magkakaroon tayo ng dirty kitchen and then you never know, magpapa-add ako dun sa mismong like dirty kitchen and then sa extension is 1 bathroom. Alam mo yon. So, you never know kasi hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari. So, as of now, meron talaga akong target na budget. So, yes, 150 square meter yung lot area. 60 plus square meter yung sukat ng bahay na pinapatayo. And then may nagtanong din po pala kung saan daw yung location ng pinapatayo naming bahay. Sa Swal po siya, no? So, ang target ko talaga is sa city, sa Alaminos. So, may nakita kaming lupa. But then, na umuwi ako, nung last time lang na itong April, na-realize ko na parang yung area is sobrang ingay. Alam mo yun, yung maingay. Tapos, medyo wala siyang masyadong puno. So, sabi ko, I think, sana magkaroon tayo ng ibang, ibang lupa na mabibili na may mga puno, yung tahimik, yung maririnig mo lang huni ng ibon, yung ingay ng mga bata, ganun lang. Yung parang walang masyadong crowded area. So, may dumating na lupa na binenta sa amin. So, sabi ko, okay, ito na yun. 'Di ba? Ito na yung lupa na para sa atin kasi inisip ko din si Papa, gusto ko magkaroon siya ng tahimik na lugar ba. Tapos yung marirelax siya kasi yung apartment na tinitirhan nila Papa is sobrang maingay. So dito may karaoke dito, may music dito, may ingay dito. So sobrang ingay. So naawa ako kay Papa. Sabi ko, sabi ko ganun, medyo maingay dito. So, ayun. So, sabi ko, talagang binigay sa amin yung lupa na yon para, yung gusto ko para kay Papa. Kasi talagang, yung inisip namin si Papa, iniisip ko talaga si Papa ko kasi gusto ko magkaroon siya ng tahimik at maayos na lugar. Yung talagang marirelax siya. So, excited ako ipakita sa inyo yung finished product ng bahay. Tapos, kung yung view na makikita ni Papa pag magre-relax siya sa terrace. So, yun yung talagang, alam mo yun, yung parang ini-imagine ko palang nagkakape siya or umiinom siya ng gatas niya o kaya pag kumakain siya ng snack niya, doon siya sa terrace, nakaupo lang siya doon, nagpapahangin, parang ganun, ini-imagine ko na talaga siya. So, ayun. So, again, sa Swal. Next na question is, libre ba yung mga libre ba or pinapakain ba namin yung mga trabahador namin na yung tumutulong sa amin na naggagawa ng bahay? Yes po, libre po. Meron silang merienda sa umaga, tapos lunch, and then sa hapon meron din silang merienda. So, 2 beses yung merienda, lunch is libre din. So, ayun. Kasi yun naman talaga, diba, mga kalala, sa probinsya, pag nagpapagawa tayo ng bahay, diba, uso sa atin yung yung talagang pinagsisilbihan natin yung mga tumutulong sa atin para itayo yung dream house natin. And alam nyo, maliit na bagay lang yun. Yung parang ilibre mo na lahat, yung parang things na ganun. Kasi, alam mo yun, yung mabusog mo sila, mapasaya mo sila, magiging masaya din yung tahanan na tinatayo natin, diba? Yung tinatayo nila, diba? So, blessing yon. Yung pag masaya yung trabahador na gumagawa ng bahay or dream house nyo, magiging bless yung tahanan na pinapatayo nyo, 'di ba? So, ayun, libre po yung mga pagkain nila. So, ano pa ba yung nabasa kong question or meron pa ba? I think wala na. So, ayun, nasagot ko po yung inyong katanungan. Anong sukat ng lot area? Anong sukat ng bahay? Saan ang location? And then, libre ba ang pagkain ng mga
trabahador natin sa pinapatayong bahay sa Pinas. So, ayun. So, sana po ay nasagot ko po lahat ng mga katanungan nyo. So, again, I am willing to share every expenses and every updates dun sa bahay. So, gusto ko din makatulong din kasi and magbigay ng idea sa inyo kung papaano ba, kung okay ba, ano bang budget, ano bang inabot nung pinatayong bahay sa Pinas, nung finished product niya, ng ganong kalaki, magkano ba yung naabot talaga. Kasi meron tayong mga napapanood ng mga video sa YouTube actually. And sa Facebook, may nakikita ako. Yung sasabihin na nagpatayo ng bahay, ang laki ng bahay. Ang nagastos lang is, sabi 100,000, including materials and labor. So, ilang bedroom yun? 2 bedroom, 1 bathroom, living room, and kitchen. Sabi ko, it's impossible. Ba't sila nag-share ng ganon? I think because it depends siguro sa location. Pero, alam mo yun, yung parang it's not possible na 2 bedroom. And then, I think napanood ko yun, nasa 60 something din square meter. Sabi ko, 100,000 labor. Sabi ko, yung ako nga labor pa lang, laki na. Sabi ko, paano nangyari yun? So, ayun, napapaisip ako sa mga nag-share ng kanilang mga, yung mga nagpapatayo ng bahay, tapos sinishare nila yung mga budget ba. So, hindi ko alam kung ilang years yun. Pero napapanood ko siya bago pa lang naman ina-upload. So, mga 1 month, 2 months, mga ganun. Sabi ko, paano nangyari yun na, napagpatayo sila ng bahay ng 2 bedroom, 1 bathroom, living room, kitchen. Tapos 100,000 or 150,000 or something. So sabi ko, mislead, parang ganun. Parang yun lang, naisip ko lang kasi it's impossible. Ako nga nagpapatayo, 'di ba? So bubong pa lang 100,000 na. 'Di ba? Paano ba yung ibang materials? Yung bubong is the same doon sa video ko, sa napanood kong video. So sabi ko, may ganun pa lang ganun. I don't think so. Sabi ko, siguro, possible. Pero, anyway, na-share ko lang sa inyo. Kaya, mas okay din na nag-share tayo ng mga, yung mga expenses natin or mga prices or budget na, nagagamit natin dun sa pinapatayo nating bahay sa Pinas. Kasi, marami sa inyo nanonood sa akin ng, OFW. Meron sa inyo sa Saudi. Meron sa inyo sa, Hong Kong. 'Di ba? So, iba't ibang lugar. Germany. 'Di ba? Meron din sa US. Kung alam ko marami sa inyo nanonood sa akin na OFW. So, I wanted to share yung ating nagastos sa pagpapatayo ng bahay sa Pinas. So, anyway, I'll be ending my vlog na, mga kalalab. Sana po ay na-enjoy niyo yung vlog natin for today. And, namiss ko kaagad si Papa Dib kasi walang maingay. Kasi pag nandoon yun sa room, tapos tatawagin niya ako. Ang tawag pa naman sa akin parang baka. Isa, Ma! Walang ganun ngayon, tahimik. So, naninibago ako. Kasi maingay-ingay yun pag andi dito. So, yeah. Salamat po ulit sa panonood. Good night and God bless us all. Stay safe and always be kind. Please don't forget to like and subscribe if you haven't yet. I-ring nyo din po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!